Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol kay XRP. Kung saan ang sabi po rito ay banking expert comments on unfulfilled XRP $100 to $500 forecast. Ayan, meron daw po isang eksperto. Ayan, isa pong banking expert po siya. Ibig pong sabihin ay magaling po siya pagdating sa pera. Kasi siya po ay nasa larangan ng banking sector at siya po ay naglabas ng kanyang komento tungkol po sa hindi natupad na price prediction dito kay XRP na $100 to $500. Kaya ayan, atin pong alamin kung ano yung kanyang inilabas na komento dito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay pabala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, ang sabi po rito ay the anticipated surge of XRP to ranges of $100 and $500 remain elusive, prompting dissenting voices in the crypto community, with Shannon Thorpe explaining her earlier projection. Shannon Thorpe, a former operational specialist at CT, had sparked optimism by forecasting a 71,328% surge in XRP value, pinpointing a 2 to 7 month timeline. This was 6 months ago when XRP secured the non-security certification from the US court. Kaya yan yung naglabas po ng forecast or prediction dito kay XRP na magagawa daw po nitong akyatin ang presyong $100 hanggang $500 ay isa po siya na former operational specialist ng CT. Siya po ay walang iba kundi si Shannon Thorpe. Yan, kapag nangyari po yung kanyang prediction na umakyat po si XRP sa presyong $100 to $500, yan po ay katumbas ng 71,328% na price surge sa value na XRP. At ang matindi pa rito na inilabas na pahayag ni Shannon Thorpe sa kanyang prediction ay magaganap daw po ito sa 2 to 7 month na timeline or 2 hanggang 7 buwan yan na timeline ay makakamit daw ni XRP ang presyong $100 to $500. At kanya pong inilabas yung kanyang prediction na ito noong pang nakalipas na 6 na buwan. Ito po ay nangyari noong nagkaroon po ng non-security certification itong si XRP or nung siya po ay idiniklara bilang isang non-security na crypto asset. Ayan, specifically, the banking expert argued that XRP could trade in the $100 and $500 threshold within 7 months, a date which should coincide with February 2024. However, it is January 2024 and XRP currently trades at 0.5373, making the projected surge appear distant and unattainable. Kaya, ayan po yung prediction po ng banking expert na ito na si Shannon Thorpe ay inaakyatin daw ni XRP ang $100 to $500. Ayan, sa loob lamang ng 7 months ay magaganap po yan sa ngayong susunod na buwan ng February 2024. Kaya ngayon po ay nasa January na po tayo ngayon. Ayan, malapit na pong magtapos ang buwan ng January. At kung pag-i-check po natin yung kasalukuyang presyo ni XRP ay nasa 0.5373. Kaya napakalayo po ito sa price target ni Shannon Thorpe. Ayan, Shannon Thorpe na $100 at saka $500. Kaya ayan, ang layo po niyan. Kaya ayon po rito ay mukhang napaka-imposible po na akyatin ni XRP. Yan, mula sa kanyang kasalukuyang presyo na ito na 0.5373 ang price target ni Shannon Thorpe
na $100 to $500 dito sa paparating na buwan ng February. As a result, renowned technical analyst JD took to X, expressing skepticism and questioning the validity of Thorpe's earlier prediction. Thorpe often contested the relevance of historical charts and predicting XRP's future valuation, a viewpoint that clashes with the principles upheld by analyst JD. Yan, naglabas po ng pahayag itong si Ginoong JD sa kanyang X account. Yan, sa mga hindi po nakakaalam ay si JD ay isa po siyang Pinoy na technical analyst. Ayan, kapwa Pinoy po natin yan. Siya po ay naglabas ng kanyang skepticism, or yung kanyang inilabas po niya yung kanyang yan, parang hindi po siya sang-ayon. Ayan, dito sa validity ng prediction ni Thorpe. Ayan, yung nakaliin nitong yan, yung kanyang inilabas na napaka tinding price forecast. Kaya ayan, sabi po rito, ito po yung actual na sinabi ni Ginoong JD. Saying charts don't work, we are literally still within my orange box posted months ago. Charts win over this nonsense. Kaya ayan po yung sinabi ni Ginoong JD. Ayan po siya. Ayan, kitang-kita natin dito yung watawat ng Pilipinas. Nagpapakita na siya po ay isang Pinoy. Ayan, so what's up with this $100 to $500 in 7 months theory you posted last July 2023? Ayan po yung tanong ni Ginoong JD kay Thorpe. Saying charts don't work, we are literally still within my orange box posted months ago. Ayan po ang sabi niya, charts wins over this nonsense. Ayan, babae po pala si Shannon Thorpe. Ayan. XRP forecast without utility chart is ridiculous. Kaya ayan, kung magfo-forecast daw tayo kay XRP nang hindi gumagamit ng chart ay isa daw po itong kalokohan or ridiculous. However, Thorpe stepped in with a comprehensive rebuttal. Thorpe's elucidation challenges conventional methods of market analysis, particularly those reliant solely on chart patterns. Kaya yan, mukhang hindi po sang-ayon si Madam Thorpe. Yan, sa mga paggamit ng mga chart. Yan, sa pag-a-analyze ng market. Yan, lalong-lalo na daw yung mga nakadepende lamang sa mga chart patterns. Ayan, kaya pala tinamaan itong si Ginoong JD at siya po ay napareact. Specifically, the banking expert contended that traditional analysis of XRP's value are inadequate without utility charts. Thorpe sees forecasts based on past trends as a disservice to the community members. In her words, ayan, ito po yung inilabas na aktual na statement ni Madam Shannon Thorpe. Ayan po pala siya. Ayan. Current charts for XRP utility do not exist. The premise of your argument is based solely on what was the speculative nature of XRP, founded on market sentiment and buy and sell pressure. Do you know how nonsensical it is for you to dismiss utility in your quantifiable approach? Ayan. Yan po yung matinding sinabi rito ni Madam Shannon Thorpe. Yan, kay Ginoong JD. Mukhang nag-uumpisa po yata silang nag-iinit. Ayan, kasi sabi niya dito ay current charts for utility ay ayan, yung kasalukuyang chart daw ni XRP ay hindi raw po nag-i-exist. Kaya ayan, lahat daw po ng mga basihan ni Ginoong JD ay tungkol lamang po sa mga speculative nature ni XRP at saka yung market sentiment. Yung market sentiment ay ito yung parang emosyon ng market kung bakit ito gumagalaw, at syempre yung buying at saka selling pressure. Yan lamang daw yung laman ng chart ayon po kay Madam Shannon Thorpe. Ayan. Ito po yung aktual na sinabi niya rito. Current charts for XRP utility do not exist.
Yan ang sinabi niya. In fact, you are doing is a true injustice to the XRP community. The premise of your argument is based solely on what was the speculative nature of XRP, founded from market sentiment and buy-sell pressure. Yan ang tindi po ng kanyang sinabi dito kay Ginong JD. Yan po yung kanyang response dito. Ano kaya yung sasabihin na naman ni magiging sagot dyan ni Ginoong JD? Furthermore, Thorpe stress charts no longer dictate XRP's trajectory since the US declared it as a non-security. According to her, XRP's outlook now hinges on its utility in diverse business sectors. Essentially, she highlighted the need for a shift in focus from speculation to utility-driven valuation metrics for XRP. Thorpe argued charting fits more appropriately for tokens like Bitcoin. Kaya yan po yung sinabi ni Madam Thorpe. Hindi na raw po applicable ang charts dito kay XRP. Kaya yan, nag-umpisa daw po ito noong nadeklara na ng US na ito ay isang non-security. Kaya ayon po sa kanya ay si XRP ay nakabase na po sa mga iba't ibang business sectors yung kanyang galawan. Kaya ayon po sa kanya ay kailangan daw pong magkaroon ng pagbabago yan kung paano i-speculate ang presyo ni XRP. At ayon po at maliban po rito, dagdag pa ni Madam Thorpe ay yung charting lamang daw po ay mas nababagay yan sa mga ibang mga tokens katulad ni Bitcoin. Yan. The $500 XRP outlook. Shannon Thorpe concluded her argument with a rhetorical question. How do you solve a multi-trillion-dollar problem with a 0.50 XRP? Kaya ayan po yung sagot naman dito or paliwanag ni Madam Shannon Thorpe pagdating po dito sa kanyang $500 XRP na inilabas na or yung kanyang pananaw dito sa $500 na magiging presyo ni XRP. Yan, sa isa pong tanong yung kanyang inilabas dito. Yan, paano raw natin isosolve ang isang multi-trillion dollar na problema? Yan, dito sa presyo na 0.50 na presyo ni XRP. Yan, significantly, the banking expert maintains that XRP's utility in the payment landscape suggests it cannot remain a low-cost token. She has asserted that XRP is bound to become expensive. Thorpe has gone as far as to claim that $500 per XRP is an undervalued estimate. Kaya yan ang tindi talaga ni Madam Shannon Thorpe. Sabi po niya rito ay si XRP ay ito raw po ay patungo raw po ito sa kanyang magkakaroon daw po ito ng isang napaka taas na halaga. Ayan. At sabi pa niya rito ay yung $500 na magiging presyo ng XRP ay undervalued estimate pa ito. Yan, ibig pong sabihin ay mababa ay yung kanyang estimate na ito ay sobrang baba. Ayan. She bases this assertion on the anticipation of the cross-border payment market reaching $250 trillion within the next 3 years. Nonetheless, Shannon Thorpe failed to explicitly clarify why her 7-month $500 projection remains far from reality. Ayan, yun nga lang at hindi po niya nagawang ipaliwanag. Ayan, kung bakit hanggang ngayon ay hindi po yan yung kanyang $500 na projection ay napakalayo po sa katotohanan. Ayan, kasi alam naman po natin nasa yung presyo ni XRP ngayon ay nasa 0. Saan ba yun? Yung kasalukuyang presyo ni XRP rito, ayan, nasa 0.5373 at yung kanyang price prediction na $500 ay ayan, napakalayo.
Ayan, pero ayan, abangan natin, sigurado may isasagot po rito si Ginoong JD. Ayan, or unless mananahimik na lamang siya. Kasi ayan, babae po yung ka-argumento niya. Kaya siguro baka pagbibigyan niya na lamang. Sa tingin ko ay gentleman naman po si Ginoong JD. Kaya ayan, mas maganda kung wag niya na pong papatulan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.